Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Samahan niyo akong muli, mga minamahal naming tagapakinig, sa isa na namang paglalakbay ng damdamin. Gaano nga ba natin kakilala ang taong pinili nating makasama habang buhay? Paano kung ang kahinaang nakikita natin sa kanila ay siya palang kalakasang magbabago ng lahat? Ating pakinggan ang kwento ni Liwayway at Amihan sa unang kabanata na pinamagatang Ang Huling Patak ng Pasensya. Ang hapunan saka sa ilustre ay laging may dalawang sangkap na hindi nawawala: ang karangyaan at ang nakakabinging katahimikan. Para kay Liwayway, ang bawat pagtunog ng kubyerto sa mamahaling plato ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nakaupo siya sa pagitan ng dalawang mundong hindi magkasundo. Sa kanyang kanan ay ang kanyang ina, si Senyora Imelda, na reyna ng kanilang munting kaharian. At sa kanyang kaliwa ay ang kanyang asawa, si Amihan, ang dayuhang hindi kailanman naging katanggap-tanggap sa palasyong ito. Amihan, basag ni Senyora Imelda sa katahimikan. Ang boses nito ay matigas, walang bahid ng anumang paglalambing. Inilapag nito ang isang business card sa ibabaw ng lamesa, itinulak palapit sa plato ni Amihan na tila isang limos. Tumawag sa akin si Congressman. May bakante sa opisina niya. Para sa'yo. Malaki ang sahod. Itigil mo na ang trabaho mong yan na wala namang patutunguhan. Bumigat ang hangin. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi ito isang alok, isa itong utos, isang panibagong paraan para ipamukha sa asawa niya na isa itong kabiguan. Nais niyang magsalita, ipagtanggol si Amihan, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ilang taon na ba siyang ganito? Tahimik, sunod-sunuran, duwag. Tumingin siya kay Amihan, naghihintay ng kahit anong reaksyon. Inaasahan niyang makikita ang galit o pagkapahiya sa mukha nito, ngunit wala. Kalmado lamang nitong ibinaba ang kanyang tinidor at kutsara sa gilid ng plato. Dahan-dahan na tila sinusukat ang bawat galaw. Pagkatapos, itinuon nito ang mga mata sa kanya. Hindi yun isang tingin ng galit. Iyon ay isang tingin na puno ng mga tanong na hindi niya masagot. Isang tingin ng pagod, ng malalim na pagkabigo. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway sa mga matang yon ang lahat ng sakit at kahihiyang tiniis nito sa loob ng 4 na taon. Lahat ng masasakit na salita, lahat ng pagmamaliit, lahat ng pagkakataong pinili niyang manahimik. At sa huling sandaling iyon, tila sinasabi ng mga mata nito, hanggang dito na lang. Tumayo si Amihan mula sa hapag. Walang salitang binitiwan. Hindi niya sinulyapan man lang ang kanyang biyanan. Kay Liwayway lamang nakatuon ang kanyang atensyon bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo, papalabas ng marangyang dining hall. Bastos! Narinig ni Liwayway na bulong ng kanyang ina. Saan pupunta ang walang utang na loob na yon? Ngunit hindi na nakikinig si Liwayway. Ang nanatili sa kanyang isipan ay ang huling tingin ng kanyang asawa. Isang halo ng galit at kahihiyan ang kumulo sa kanyang dibdib. Galit kay Amihan sa pag-iwan sa kanya sa sitwasyong iyon. At kahihiyan dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kasalanan siya. Hayaan mo siya, ma, sabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Magpapalamig lang yon ng ulo. Babalik din yon. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang katahimikan sa mansyon ay naging isang halimaw na unti-unting lumalamon sa kanyang kapanatagan. Nagpaalam siya sa kanyang ina at umakyat sa kanilang silid. Handa ng sermonan si Amihan sa sandaling makita niya ito. Asar niyang binuksan ang pinto. Amihan, ano ba namang eksena yon? Hindi mo na kailangang... Natigil siya. Ang silid ay walang tao. Tahimik.
Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon. Isang pakiramdam ng pagkainis ang gumapang sa kanya. Nagtatago ba ito? Naglalaro ng drama? Amihan! Tawag niya ulit. Mas malakas na. Pumunta siya sa banyo. Walang tao. Sumilip siya sa balkonahe. Wala rin. Ang inis niya ay unti-unti nang nahahaluan ng kaba. Upang abalahin ang sarili, pinulot niya ang damit na isinuot kanina para ilagay sa laundry basket. Pagkatapos, binuksan niya ang malaking walk-in closet para ayusin ang ilang gamit. Unang bumungad sa kanya ang hanay ng kanyang mga bestida at mamahaling sapatos. Ngunit nang lumingon siya sa panig ng aparador ni Amihan, doon siya natigilan. Wala. Ang dating hanay ng mga simple nitong polo shirt at pantalon ay wala na. Ang mga sapatos na luma pero malinis ay naglaho. Maging ang maliit na kahon kung saan nito itinatago ang mga lumang relos ay wala na rin. Ang lahat ng nakikita niya ay mga bakanting hanger na marahang umuugoy, mga multo ng damit na dating naroon. Ang inis ay biglang napalitan ng kaba. Ang kaba ay unti-unting nilamon ng takot. Isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Hindi ito simpleng pagtatampo. Hindi ito pagpapalamig ng ulo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono mula sa ibabaw ng kama. Nanginginig ang mga daliring pinindot niya, ang pangalan ni Amihan, sa kanyang contacts. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Bawat pagring ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Ngunit walang sumasagot. Sa halip, isang boses na malamig at walang emosyon ang kanyang narinig. Isang boses na tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. The number you have dialed does not exist. Please check the number and dial again. Nabitiwan ni Liwayway ang telepono. Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit ang tunog nito ay kasing lakas ng isang pagsabog sa kanyang pandinig. Si Amihan, hindi lang umalis. Naglaho siya. Ang bawat salita ng operator ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng malawak na silid. Paulit-ulit na parang isang basag na plaka. The number you have dialed does not exist. Hindi umiiral. Dalawang salitang gumiba sa pundasyon ng 4 na taon nilang pagsasama. Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Dinampot niya ang telepono at sinubukan ulit, nananalangin na baka nagkamali lang siya ng pindot. Ngunit parehong boses, parehong mensahe. Sinubukan niya sa pangatlong beses, pang-apat, hanggang sa ang mga daliri niya ay manhid na sa kapipindot. Isang matinding takot ang humigpit sa kanyang dibdib. Na tila isang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Imposible. Bakit niya gagawin ito? Ito ba ay dahil sa nangyari kanina sa hapunan? Isang tampo na umabot sa ganito kalala? Sa gitna ng pagpapanik, isang maliit na bahagi ng kanyang isip ang kumapit sa luhika. Mga kaibigan. Oo, ang mga kaibigan ni Amihan. Iilan lang sila. Mga kaibigan nito mula pa sa kolehiyo na bibihirang makita dahil laging tinatanggihan ng kanyang ina na imbitahin sa Casa Ilustre. Nanginginig niyang hinanap ang numero ni Marco, ang best man nila sa kasal. Matapos ang ilang pagring, isang inaantok na boses ang sumagot. Hello? Liway? Napatawag ka? Marco, si Amihan. Kasama mo ba siya? Nag-away ba kayo? May sinabi ba siya sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi na makahinga ng maayos. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Hindi, Liway. Halos 1 buwan na kaming hindi nagkikita. Sinubukan ko siyang tawagan nung 1 linggo pero hindi ko rin makontak. Akala ko abala lang sa trabaho. Bakit? Anong nangyari? Gumuho ang munti niyang pag-asa. Ganito rin ang sagot ng 2 pa niyang tinawagan. Walang nakakaalam. Walang may ideya. Para bang si Amihan ay isang anino na bigla na lang naglaho sa sikat ng araw. Bumaba siya ng hagdan, tumatakbo,
Hindi alintana ang panganib na madulas sa makintab na sahig na marmol. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang fashion magazine. Ma, wala na si Amihan. Umalis siya. Dinala niya lahat ng gamit niya. Sigaw niya. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Ibinaba ni Senyora Imelda ang magazine. Isang kunot sa noo ang tanging reaksyon nito. Ano ka ba namang bata ka? Huwag kang mag-iskandalo. Isa lang niyang drama ng asawa mo para makuha ang atensyon mo. Paraan niya yan para makonsensya ka. Pero ma, pati cellphone na number niya, hindi na gumagana. Mas mabuti, sagot ng ina niya, walang kabuhay-buhay. Para hindi ka na niya mabulabog. Maniwala ka sa akin, Liwayway. Babalik yon kapag naubos na ang pera sa bulsa niya. Saan naman pupulutin ang isang yon na walang-wala? Ang lamig ng mga salita ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa takot na nararamdaman niya. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari noong nakaraang taon. Kakukuha lang nila ng bagong European car. Regalo ng kanyang ina. Isang hapon, isasabay sana sila ni Amihan pauwi mula sa isang family event. Ngunit bago pa man makapasok si Amihan sa sasakyan, hinarang na ito ni Imelda. "Diyan ka na lang sa taxi, Amihan," sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "Bago tong sasakyan. Baka madumihan mo pa ang leather seats." Nakita ni Liwayway ang sakit sa mga mata ni Amihan noon. Nakita niya kung paano ito tumango ng dahan-dahan, pilit na ngumiti, at sinabing, "Sige po, ingat kayo sa biyahe." At siya? Ano ang ginawa niya? Wala. Sumakay siya sa kotse, sa tabi ng kanyang ina, at nagpanggap na walang narinig. Ang pagsisisi ay parang asidong bumuhos sa kanyang sikmura. Isang alaala pa ang sumunod. Noong minsan na nagkasakit siya ng malubha, 2 araw siyang may mataas na lagnat. Ang kanyang ina ay tumawag lang ng 1 beses, nagpaalala sa katulong na painumin siya ng gamot. Ngunit si Amihan, hindi umalis sa tabi niya. Gabi-gabi, binabantayan siya nito. Pinupunasan ng maligamgam na tubig, tinitiyak na nakakainom siya ng sabaw. Naaalala pa niya ang pagod sa mga mata nito. Pero sa tuwing magigising siya, isang ngiti ang laging sumasalubong sa kanya. Paano niya nagawang baliwalain ang lahat ng yon? Paano niya hinayaang tapak-tapakan ng ina niya ang lalaking walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya? Hindi na siya nakipagtalo sa kanyang ina. Tumalikod siya at kinuha ang susi ng kanyang sariling kotse. May isang lugar pa siyang hindi napupuntahan. Ang lugar kung saan ginugugol ni Amihan ang 8 oras niya araw-araw. Ang opisina. Habang nagmamaneho sa madilim na kalsada ng Villa Esmeralda, ang bawat ilaw ng poste ay tila isang spotlight na tumututok sa kanyang mga pagkukulang. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang kaduwagan. Nang marating niya ang gusali ng opisina, halos wala ng tao. Nagbakasakali siyang pumasok sa lobby. Ang security guard na naroon ay pamilyar sa kanya. "Ma'am Liwayway, gabi na po ah," bati nito. "Nandyan pa po ba si Amihan? Si Mr. De Leon?" Tanong niya, umaasa, umiling ang gwardya. "Wala na po ma'am, matagal na pong nakaalis." "Ganun po ba? Sige po, salamat." Malungkot siyang tumalikod, ngunit isang ideya ang pumasok sa isip niya. Binalikan niya ang gwardya. "Manong, maaari po bang malaman kung sino ang manager niya? Baka lang po may alam siya. Emergency lang po." Mabait naman ang gwardya. Ibinigay nito ang pangalan at numero ng manager. Agad-agad niya itong tinawagan, humihingi ng paumanhin sa abala. "Good evening. This is Liwayway De Leon, asawa po ni Amihan. Pasensya na po sa istorbo. Gusto ko lang po sanang itanong kung may nasabi po ba siya sa inyo? Kung saan siya nagpunta?" Ilang segundong katahimikan ang sumunod bago sumagot ang manager. Isang tinig na puno ng pagtataka. "Mrs. De Leon, pasensya na pero
Hindi ko yata kayo maintindihan. Bakit ko naman malalaman kung nasaan si amihan? Baka po kasi nag-file siya ng leave o pinutol siya ng manager. Mrs., si amihan po ay nag-resign na dito sa kumpanya. Natigilan si Liwayway. Nag-resign? Kailan po? Kanina lang ba? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kausap bago ito nagsalita muli. Sa pagkakataong ito, mas malinaw at may diin sa bawat salita. Hindi po. 2 linggo na po siyang wala dito. 2 weeks ago pa po siya nag-submit ng kanyang resignation. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo, si amihan ay naglalaro ng isang papel sa harap niya. Araw-araw itong umaalis, suot ang kanyang uniforme, dala ang kanyang baon, na tila papasok sa isang trabahong hindi na pala sa kanya. Isang kasinungalingan. Pero bakit? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang binabaybay niya ang daan, pabalik sa Casa Ilustre. Ang pagpapanik ay napalitan ng isang matinding pagkalito. Hindi na ito simpleng tampuhan. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang lihim na itinago sa kanya ni amihan sa loob ng 14 na araw. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng tinging mapanuri ng kanyang ina. "Oh, anong sabi ko sa'yo? Bumalik ka rin." Bungad ni Senyora Imelda. "Nasaan na ang magaling mong asawa? Nagmamakaawa na bang bumalik?" "Nag-resign na siya, ma." Sagot ni Liwayway. Ang boses ay pagod at walang emosyon. 2 linggo na. Nakita niya ang panandaliang gulat sa mukha ng ina na agad ding napalitan ng pagkasuklam. "Ano? At ngayon mo lang nalaman? Anong klaseng asawa ka? Diyos ko, anong kahihiyan ito sa pamilya natin? Hayaan mo na ang lalaking yon, Liwayway. Isa siyang problema." "Hindi, ma." Mariing sagot ni Liwayway. Isang tapang na ngayon lang niya naramdaman ang bumukal sa kanyang dibdib. "Asawa ko siya. Kailangan kong malaman ang totoo." Hindi na niya hinintay ang sagot ng ina. Mabilis siyang umakyat pabalik sa kanilang silid, sa lugar na dati kanlungan niya. Ngunit ngayon ay tila isang crime scene na puno ng mga tanong. Isinara niya ang pinto, hininga ng malalim, at pinilit na pakalmahin ang nagwawalang isip. Kailangan niyang maghanap ng bakas. Kahit ano. Sinimulan niya sa mga drawer. Wala. Malinis. Walang kahit isang papel na naiwan. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Isang lugar na bihira niyang linisin. Sa gitna ng alikabok, may isang bagay siyang naaninag. Isang luma at itim na notebook. Nanginig ang kamay niya habang inaabot iyon. Ito ang notebook na laging daladala ni amihan noon. Ang sabi nito'y para sa mga random ideas niya. Binuklat niya ang mga pahina. Ang laman nito ay hindi mga tula o mga saloobin, kundi mga bagay na hindi niya maintindihan. Mga komplikadong diagram, mga linya ng computer code, mga kalkulasyon na parang lengguwahe ng mga alien. Sino ka ba talaga, amihan? Habang papalapit sa dulo ng notebook, isang pahina ang nakakuha ng kanyang pansin. May isang address na nakasulat sa malalaking letra at binilugan ng pulang tinta, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Silangan Tech Hub. Walang pangalan ng kumpanya, walang unit number, tanging pangalan lang ng isang lugar na ngayon niya lang narinig. Ngunit para sa kanya, ito na ang tanging sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kotse at muling bumaba. "Saan ka na naman pupunta?" Sita ni Senyora Imelda. Nakatayo sa paanan ng hagdan na parang isang gwardiya. "May pupuntahan lang po ako." Matipid niyang sagot. "Hahanapin mo pa rin ang walang kwentang lalaking yon. Matapos kang lokohin, Liwayway, ginagawa mong katawa-tawa ang sarili mo at ang pangalan ng pamilya." Huminto si Liwayway at hinarap ang ina. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita niya sa salamin ng mga mata nito, kundi awa. "Ma, sa loob ng 4 na taon, sinunod ko lahat ng gusto niyo.
Pinakinggan ko lahat ng panlalait niyo sa asawa ko. Hinayaan kong maramdaman niyang nag-iisa siya sa bahay na to. Ngayon, hayaan niyo naman akong gawin ang tama. Nagmaneho siya palayo sa Villa Esmeralda, palayo sa mga pamilyar na mansyon at malalawak na hardin. Inilagay niya ang Silangan Tech Hub sa kanyang jeeps at dinala siya nito sa isang bahagi ng syudad na bihira niyang puntahan, isang modernong business district na puno ng mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Huminto siya sa tapat ng address na ibinigay ng GP. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang simpleng opisina. Ito ay isang toreng salamin na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng gabi. Ang pangalan sa harapan, Silangan Tech Hub, ay nakaukit sa makintab na metal. May mga taong labas-masok, mga kabataang professional na suot, ay mga smart casual na damit. May dalang mga laptop at may hawak na mga tasa ng kape. Ang hangin ay buhay na buhay, puno ng enerhiya at ambisyon. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Ang kanyang suot na simpleng bestida ay tila luma at hindi na babagay sa lugar. Ang kanyang mamahaling sasakyan na dati ipinagmamalaki niya ay nagmukhang karaniwan sa tabi ng mga luxury cars na nakaparada. Pakiramdam niya, isa siyang dayuhan sa mundong ito, sa mundo ni Amihan. Ilang minuto siyang nakatitig lang sa gusali, pinanghihinaan ng loob. Paano kung nagkamali lang siya? Paano kung wala naman talaga dito si Amihan? Ngunit ang alaala ng kanyang huling tingin, ang sakit sa mga matang yon, ang nagtulak sa kanya. Huminga siya ng malalim, pinatay ang makina, at bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang papasok sa nagliliwanag na lobby ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ang sahig ay sobrang kintab, halos masilaw siya. Ang reception desk ay parang isang modernong art installation. Nilapitan niya ang babae sa desk, isang receptionist na may magiliw ng ngiti. "Good evening, ma'am. How may I help you?" Nagbago ang boses ni Liwayway, naging isang mahinang bulong. Hi. Hahanapin ko lang sana si Amihan de Leon." Ngumiti ng mas malawak ang receptionist, isang ngiti ng pagkilala na nagpatindig ng balahibo ni Liwayway. Si Sir Ann po ba?" Sabi nito, gamit ang isang palayaw na hindi niya kailanman narinig. "Ang CEO po natin, nasa isang importanteng meeting pa po siya ngayon. May appointment po ba kayo sa kanya?" Sa harap ng mga pinakamayayamang mamumuhunan sa bansa, hindi si Amihan de Leon ang nakatayo. Hindi ang lalaking yumuyuko sa harap ng biyanan, ang asawang tahimik na tumatanggap ng bawat panlalait. Ang naroon, sa gitna ng state-of-the-art na boardroom, ay si Ann de Leon, ang tagapagtatag at CEO ng Hiraya Tech. Gamit ang ating proprietary AI, paliwanag niya, ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ang proyektong Hiraya ay hindi lang magpapabilis sa logistics ng bansa, babaguhin nito ang buong sistema. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hinog. Sa maraming gabing walang tulog, sa daan-daang tasang kape, at sa sakit ng isang pusong napuno na. Ang proyektong ito, ang Hiraya, ay hindi lang isang negosyo. Ito ang kanyang paghihiganti. Ito ang kanyang kaligtasan. Ito ang bunga ng lahat ng kanyang pangarap na tinapakan at binaliwala. Nang matapos ang kanyang presentasyon, isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ngumiti siya, isang ngiting propesyonal na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nakipagkamay siya sa mga mamumuhunan, mga ngiting puno ng paghanga ang sumasalubong sa kanya. Mga tinging hindi niya kailanman nakita sa loob ng 4 na taon sa Casa Ilustre. Pagkatapos ng pagpupulong, pumasok ang kanyang executive assistant. "Sir Ann, may bisita po kayo sa lobby." Nagpakilalang asawa niyo raw po. Sa isang iglap, gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Liwayway. Ang pangalan niya ay isang multo mula sa nakaraang buhay. Isang kirot
ang kumalat sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong sinupil. Inayos niya ang kanyang damit. Papasukin mo siya sa opisina ko. Utos niya. Ang boses ay muling naging malamig at kontrolado. Naglakad siya patungo sa kanyang corner office, isang silid na napapalibutan ng salamin. Tanaw ang buong syudad mula sa itaas. Ito ang kanyang kaharian. Ang patunay na hindi siya ang talunang inaakala ng lahat. Mula rito, nakita niya si Liwayway na papalapit, ginagabayan ng kanyang assistant, ang asawa niya. Ang ganda nito ay hindi pa rin kumukupas, lalo pang naging maningning sa suot nitong damit na halatang libo-libo ang halaga. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang ang babaeng pinakamamahal niya, kundi bilang isang simbolo ng mundong tinalikuran niya, isang mundong marangya, mapanghusga, at walang puwang para sa isang tulad niya. Pumasok si Liwayway sa opisina, ang mga matay ng lalaki sa pagkamangha at pagkalito. Tiningnan nito ang malawak na espasyo, ang modernong kasangkapan, at sa huli, siya. Amihan, tanong nito, ang boses ay halos pabulong. CEO, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair, hindi lumapit. Pinanatili niya ang malaking mesa bilang harang sa pagitan nilang dalawa. Ito ang trabaho ko na ngayon, Liwayway. Sagot niya. Ang bawat salita ay sinukat. Trabaho? Paano? Ang sabi mo? Humakbang ito palapit. Ang mga mata ay nagsusumamo. 2 linggo, amihan. 2 linggo mo akong niloloko. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Gusto niyang isigaw ang lahat. Dahil pagod na akong marinig mula sa'yo at sa nanay mo na wala akong mararating. Dahil kailangan kong gawin ito ng mag-isa para patunayang mali kayo. Dahil nasaktan ako sa pananahimik mo. Ngunit walang lumabas sa kanyang bibig kundi ang malamig na katotohanan. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang dapat mong gawin? Umalingaw ang boses nito sa loob ng opisina. Ang iwan ako sa dilim. Ang hayaan akong magmukhang tanga? Ang umalis na lang basta nang walang paalam? Umalis ako dahil hindi ko na kaya, sabi niya. Sa wakas ay isang bahid ng emosyon ang gumuhit sa kanyang tinig. Hindi ko na kayang maging anino sa sarili kong pamamahay. Hindi ko na kayang maging kabiguan sa mata ng asawa ko. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Liwayway, ang luhang namumuo sa mga mata nito. Isang bahagi niya ang gustong lumapit at yakapin ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Huli na para roon. Hindi na nagsalita pa si Liwayway. Tinitigan lang siya nito na para bang ngayon lang sila nagkita. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, dahan-ahan itong tumalikod. Walang salita. Walang sumbatan. Isang tahimik na pagkatalo lang. Pinanood niya itong maglakad palayo. Ang bawat hakbang nito ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinanood niya itong makalabas ng kanyang opisina, dumaan sa mga empleyadong nagbubulungan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa malawak na lobby. Hindi niya ito pinigilan. Hindi niya kaya. Bumalik siya sa kanyang mesa at naupo, ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok ang isa sa mga pangunahing mamumuhunan, si Mr. Tan, isang matandang negosyanteng hinahangaan niya. An mahusay ang presentasyon mo, sabi nito, tinatapik siya sa balikat. Napansin nito ang papalayong si Liwayway. Asawa mo ba yon? Ang ganda niya. Tumangulang si amihan, hindi makapagsalita. Ngumiti si Mr. Tan. Siya ba yung dahilan kung bakit mo ipinagbili ang lupang pamana sa'yo? Narinig ko ang kwento. Kailangan mo raw ng puhunan. Ganyan talaga. 'Di ba? Gagawin natin ang lahat para sa mga pangarap natin at para sa pamilya. Hindi nakasagot si amihan. Nanigas ang kanyang panga. Ang mga salitang iyon na sinabing may paghanga ay parang punyal na bumaon ng malalim. Sa di kalayuan,
Bago tuluyang makalabas ng pinto, narinig ni Liwayway ang lahat. Huminto siya. Ang kamay ay nasa bibig. Lupang pamana? Ipinagbili? Ang huling alaala ng mga magulang ni Amihan? Bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang imahe ng kasakiman niya at ng walang kapantay na sakripisyo nito. Ang biyahe pabalik sa Casa Ilustre ay isang malabong panaginip. Ang mga salita ni Mr. Manan ni Mr. Tan ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat salita ay isang dagok. Ipinagbili ang lupang pamana. Kailangan ng puhunan para sa pamilya. Pamilya? Anong klaseng pamilya ang ibinigay niya kay Amihan? Isang pamilyang walang ginawa, kundi maliitin siya, ipahiya, at ituring na parang isang basahan. Ang realisasyon ay isang mabigat na kadenang pumulupot sa kanyang puso. Siya si Liwayway, ang asawa, ay naging kasangkapan sa pagpapahirap sa sarili niyang kabiyak. Ang kasalanan ay napakabigat. Halos hindi na niya kayang huminga. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, para siyang isang sundalong sugatan na umuwi mula sa digmaan. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Naglalakad pabalik-balik na may bakas ng pagkainip sa muka. Nang makita siya nito, agad itong sumugod. Saan ka galing? Anong nangyari? Nahanap mo ba siya? Nagmakaawa ba? Sunod-sunod na tanong nito. Ang boses ay matalas at puno ng pag-aakusa. Si Liwayway ay napagod ng makipagtalo. Wala nang natirang lakas sa kanya. Umupo siya sa isang silyang velvet at tumitig sa kawalan. CEO siya, ma, sabi niya. Ang boses ay mahina at walang buhay. May sarili siyang kumpanya. Isang tech company. Malaki at matagumpay. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa sala. Tumingin si Liwayway sa kanyang ina at nakita ang isang reaksyon na hindi niya malilimutan. Ang pagkayamot sa mukha ni Senyora Imelda ay unti-unting naglaho na parang isang maskarang hinuhubad. Ang mga mata nitong dati nanlilisik sa galit ay biglang nagkaroon ng kakaibang kislap. Isang kislap ng pagkalkula ng interes ng kasakiman. CEO, ulit ni Imelda. Dahan-dahan, na tila nilalasap ang bawat letra ng salita. Anong kumpanya? Gaano kalaki? Ikinuwento ni Liwayway ang lahat. Ang Silangan Tech Hub, ang opisina ni Amihan, nagawa sa salamin, ang mga mamumuhunan. Bawat detalye na ibinibigay niya ay parang gatong na nagpapaliyab sa apoy sa mga mata ng kanyang ina. Nang matapos siya, si Senyora Imelda ay hindi na ang babaeng galit na sumisigaw kanina. Siya ay naging isang ganap na ibang tao. Isang matamis, mapag-alalang naman ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpatindig ng balahibo ni Liwayway sa kung gaano ito kapeke. Diyos ko, anak, sabi ni Imelda. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Ang paghawak nito na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon parang haplos ng isang ahas. Hindi ko akalain, ang galing pala talaga ng asawa mo. Alam mo, sa simula pa lang, may tiwala na ako sa kanya. Sinusubukan ko lang siya para maging mas matatag siya para sa'yo. Napatitig si Liwayway sa ina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay parang lason. Talagang isang henyo si Amihan. Pagpapatuloy ni Imelda, ang mga matay nagniningning. At syempre, bilang asawa niya, may karapatan ka sa lahat ng pinaghirapan niya. Dapat lang na may pangalan ka sa kumpanyang yan. It's your right, anak, para masigurado ang kinabukasan mo, ang kinabukasan natin. Ang salitang natin ay tumatak sa isipan ni Liwayway. Kailangan nating kumilos agad. Sabi pa ng kanyang ina, na ngayon ay tumatayo na at naglalakad-lakad na parang isang general na nagpaplano ng susunod na atake.
Dapat nating siguraduhin na ang lahat ng kontrata ay pabor sa'yo. Ako ang bahalang kumausap sa mga abogado natin. We need to secure your shares. Baka maloko ka pa ng lalaking yon. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-snap sa loob ni Liwayway. Ang manipis na hibla ng respeto at pagmamahal ng isang anak sa ina ay biglang naputol. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang kanyang ina. Isa itong estranghero na may obsesyon sa pera at kapangyarihan. Isang buwitre na nakaamoy ng masisila. Ang lahat ng panlalait, ang lahat ng kahihiyan na dinanas ni Amihan. Hindi iyon dahil sa pag-aalala para sa kanya. Ito ay dahil sa purong pagkasuklam sa kahirapan at kabiguan. At ngayon na ang kabiguan na yon ay naging tagumpay, gusto nitong angkinin ng tropyo. Naramdaman ni Liwayway ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan. Pagkasuklam. Iyon ang salitang hindi niya akalaing mararamdaman niya para sa sariling ina. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkadismaya. Anong ginagawa mo, anak? Saan ka pupunta? Tanong ni Imelda, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Liwayway. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan at pagkukunwari na bumalot sa buong buhay niya. Liwayway! Sigaw ng kanyang ina. Ang boses ay muling naging matigas. Nawala na ang pagkukunwari. Huwag mo akong tatalikuran. Pakinggan mo ako. Huminto si Liwayway sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Narinig niya ang may pagbabantang tinig ng kanyang ina sa likuran. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa para sa'yo. Bumaba ang isang malamig na anunsyo mula sa bibig ni Senyora Imelda. Isang pangako na nagpabigat lalo sa puso ni Liwayway. Bukas na bukas din. Sasamahan kita sa opisina ng asawa mo. Panahon na para ipaalala sa kanya kung sino ang pamilyang pinasukan niya. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang silid ay hindi nagdala ng init, kundi ng isang malamig na paalala ng pangako ng kanyang ina. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang imahe ni Amihan sa opisina nito, malayo, malamig at nasasaktan, at ang imahe ng kanyang ina na may ngiting mapanlinlang ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan. Gaya ng inaasahan, pagbaba niya, naroon na si Senyora Imelda sa sala, bihis na bihis sa isang mamahaling terno, handa ng makipagdigma. Ang nangiti nito ay kasing kintab ng mga alahas na suot nito. Good morning anak, handa ka na ba? Bati nito na para bang isang masayang family outing ang kanilang pupuntahan. Nagpadala na ako ng mga bulaklak sa opisina ni Amihan. Isang gesture of goodwill na susuklam si Liwayway. Ang bawat salita, bawat galaw ng kanyang ina ay isang kalkuladong hakbang sa isang larong hindi niya gustong maging bahagi. Ma, huwag na. Pakiusap niya. Ang boses ay pagod. Huwag nating gawin to. Kakausapin ko si Amihan ng kami lang. At anong sasabihin mo? Magmamakaawa? Hindi, Liwayway. Sagot ni Imelda. Ang boses ay muling tumigas. Dapat mong ipakita na hindi ka isang kawawang asawa. Isa kang Reyes at may karapatan ka. Halika na. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Ang pagsakay sa kotse kasama ang kanyang ina ay parang pagsakay sa karwahe papunta sa sarili niyang bitayan. Habang nasa biyahe, walang tigil si Imelda sa pagbibigay ng mga payo kung paano siya dapat umupo, kung paano siya dapat magsalita, kung ano ang dapat niyang hilingin. Hindi siya nakikinig. Ang isip niya ay lumilipad sa iisang tanong. Paano niya nagawang hayaan ang sarili na makulong sa ganitong sitwasyon? Pagdating nila sa Silangan Tech Hub, ang pagdating nila ay agaw pansin. Si Senyora Imelda ay naglakad sa lobby na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig na marmol. Si Liwayway ay sumunod lang sa likuran, yumuko,
Nais na maging invisible. Ang receptionist kahapon ay halatang nagulat na makita sila. Good morning, ma'am. Senyora, may appointment po ba kayo kay Sir Ann? Hindi na kailangan ng appointment. Sagot ni Imelda. Dire-diretso. Pamilya kami. Bago pa man makasagot ang receptionist, isang assistant ang mabilis na lumapit. Senyora Reyes, Ma'am Liwayway, nasa kalagitnaan po ng isang napaka-importanteng board meeting, si Sir Ann. Kung maaari po sana ay maghintay muna kayo sa receiving area. Walang nagawa si Imelda, kundi ang pumayag. Bagamat bakas, sa mukha nito ang pagkainis. Umupo sila sa isang hanay ng mga modernong sofa sa isang sulok ng malawak na lobby. Si Imelda ay abala sa kanyang telepono. Malamang ay kausap na ang mga abogado. Si Liwayway naman ay hindi mapakali. Ang bawat minuto ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Upang ilayo ang isip, tumayo siya at nagpanggap na tinitingnan ang mga art piece na nakadisplay sa dingding. Dinala siya ng kanyang mga paa malapit sa pantry area kung saan may dalawang empleyadong nagkakape at nag-uusap. Hindi namamalayan ang kanyang presensya. Grabe talaga si Sir Ann. No? Sabi ng isang babae. Narinig ko ang kwento mula kay Sir Marco. Talagang from zero. Oo nga. Sagot ng kasama nitong lalaki. Imagine, ipagbenta mo yung nag-iisang lupa na pamana sa'yo ng mga magulang mo para lang masimulan ang isang pangarap na hindi mo sigurado kung magtatagumpay. Natigilan si Liwayway. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nagpatuloy ang babae. At hindi lang basta lupa yon. Doon daw nakalibing ang mga magulang niya. Sabi ni Sir Marco, halos isumpa daw siya ng mga kamag-anak niya sa probinsya. Pero matigas daw talaga si Sir. Sabi niya, ito lang daw ang paraan para maibigay niya sa asawa niya ang buhay na nararapat para dito. Sa puntong yon, hindi na kinaya ni Liwayway. Ang mga salita ay parang mga kutsilyong sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Doon nakalibing ang mga magulang niya. Ang halaga ng sakripisyo ni Amihan ay biglang naging napakalinaw. Napakasakit. Hindi lang ito isang piraso ng lupa. Ito ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga ugat. Ang huling koneksyon niya sa mga taong nagbigay buhay sa kanya. At ipinagbili niya iyon para sa kanya. Para maibigay ang buhay na nararapat, isang buhay na siya at ang kanyang ina mismo ang nagtakda. Isang buhay na puno ng material na bagay, ngunit walang pagmamahal at respeto. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabuwal sa kanya. Napahawak siya sa dingding para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Siya ang dahilan. Ang kanyang walang katapusang pagkukulang, ang kanyang kaduwagan, ang nagtulak kay Amihan na gawin ang isang bagay na napakasakit. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang malakas na tunog ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang malaking pintong salamin ng boardroom ay bumukas. Isa-isang lumabas ang mga miyembro ng board, mga seryosong mukha na nag-uusap. At sa huli, lumabas si Amihan. Nagtagpo ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng lobby. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. At nang makita siya nito, kasama ang kanyang ina na ngayon ay tumatayo na at naglalakad, papalapit na may isang matagumpay na ngiti. Isang pader ng yelo ang muling bumalot sa anyo ni Amihan. Nakaharap niya ngayon ang dalawang tao. Ang asawa niyang umiiyak sa kasalanan at pagkaunawa. At ang biyenan niyang nag-aabang na parang isang mangangaso. Ang presyo ng pangarap ni Amihan ay nasa harap na niya. Nang makita ni Amihan ang dalawang babae na naghihintay sa kanya, isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Si Senyora Imelda na may ngiting mapanuri at si Liwayway na may mga matang namumugto at puno ng kalungkutan na hindi niya maintindihan.
Ang lahat ng lakas at kumpiyansa na ipinakita niya sa boardroom kanina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na pagod. Amihan, iho, bati ni Senyora Imelda. Ang boses ay sobrang tamis, na para bang sila ang pinakamatatag na magbiyenan sa buong mundo. Congratulations! We are so proud of you. Nais lang sana naming makipag-usap tungkol sa future ninyo ni Liwayway. Bago pa man siya makasagot, nagsalita si Liwayway. Ang boses ay basag at nanginginig. Ma, please, pwede bang kami lang muna ni Amihan ang mag-usap? Tiningnan ni Imelda ang anak. Bakas ang inis sa mukha nito. Ngunit sa huli ay tumango rin. Sige, pero hihintayin ko kayo dito. Marami tayong importanteng dapat pag-usapan. Isang tingin lang ang ibinigay ni Amihan sa kanyang assistant at agad nitong naintindihan. Iginiya sila nito pabalik sa kanyang opisina at maingat na isinara ang pinto. Iniwan sila sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nanatiling nakatayo si Liwayway malapit sa pinto, habang si Amihan naman ay bumalik sa likod ng kanyang mesa. Muling itinayo ang harang sa pagitan nila. Ano kung kailangan nyo? Tanong niya. Sinubukan na maging formal, ngunit ang sakit sa kanyang boses ay hindi maitago. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Sunod-sunod, tahimik. Ang bawat patak ay tila isang batong bumabagsak sa puso ni Amihan. Ang lupa, sabi ni Liwayway sa gitna ng mga hikbi. Ang lupa ng mga magulang mo. Amihan, bakit? Natigilan si Amihan. Paano niya nalaman? Ang lihim na yon, ang sakripisyo na yon ay ang tanging bagay na nais niyang ilibing kasama ng kanyang nakaraan. Hindi niya ito gustong malaman ni Liwayway. Hindi niya gustong maging isang sandata ito para kaawaan siya o para magkaroon ng utang na loob sa kanya. Hindi na mahalaga yon, sagot niya, umiiwas ng tingin. Hindi mahalaga? Humakbang si Liwayway palapit. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon. Doon sila nakalibing. Iyon na lang ang natitira sa iyo mula sa kanila. Ibinenta mo yon para sa isang proyektong para sa akin? Ang mga salitang para sa akin ay tumusok sa kanya. Oo, para sa kanya. Lahat ng ito ay para sa kanya. Ngunit paano niya ipapaliwanag yon nang hindi lumalabas na nanunumbat siya? Pagod na ako, Liwayway. Sabi niya. Sa wakas ay binitawan ang lahat ng pagkukunwari. Napasandal siya sa kanyang mesa. Ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Pagod na akong patunayan ang sarili ko. Pagod na akong maramdaman na hindi ako sapat. Araw-araw, sa loob ng 4 na taon, umuuwi ako sa isang bahay kung saan ang tingin sa akin ay isang palamuti. Isang gintong hawla para sa asawa ko, pero isang basura para sa biyenan ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. At ang pinakamasakit ay ang makita kang nananahimik sa tuwing minamaliit ako. Alam ko, mahal mo ang ina mo, pero sa pananahimik mo, parang sinasabi mo na rin na sang-ayon ka sa kanya, na isa nga akong kabiguan. Hindi, pabulong na sagot ni Liwayway, umiiling. Hindi totoo yan. Hindi ba? Mapait na ngumiti si Amihan. Kaya ko ginawa ang lahat ng ito ng palihim dahil natakot ako. Natakot akong sabihin sa'yo ang pangarap ko dahil baka pagtawanan mo lang din. Natakot akong mabigo, hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Dahil kung mabigo ako, isa na namang kahihiyan ang idudulot ko sa'yo, sa pamilya mo. Kaya pinili kong gawin ito ng mag-isa. Kung magtagumpay ako, para sa ating dalawa. Kung mabigo ako lang mag-isa ang masasaktan. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang kahinaan, sa kanyang kalungkutan. Ang pader na itinayo niya
ay tuluyan ng gumuho. Sa puntong yon, tumakbo si Liwayway palapit sa kanya. Hindi sa gilid ng mesa, kundi sa mismong tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, mahigpit, na para bang natatakot itong mawala siya muli. "Patawarin mo ako," sabi nito. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mukha. Nababasa ang mga kamay nila. "Patawad. Naging bulag ako, amihan. Naging duwag ako. Hinayaan kong diktahan ng takot ko sa aking ina ang pagtrato ko sa'yo. Nakita ko ang lahat ng ginawa niya, pero pinili kong huwag pansinin. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako." Ang pag-amin na yon, ang mga salitang yon na 4 na taon niyang hinintay, ay sapat na. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng tagumpay at kayamanan, ang simpleng paghingi ng tawad mula sa babaeng mahal niya ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Hinila niya si Liwayway at niyakap ito ng mahigpit. Isinubsob ni Liwayway ang kanyang mukha sa dibdib ni amihan. Ang mga hikbi nito ay yumanig sa kanilang dalawa. Niyakap niya ito pabalik. Ang lahat ng sakit, galit, at pagkabigo ay unti-unting natutunaw sa init ng kanilang mga katawan. Ang proyektong Hiraya, bulong ni amihan sa buhok nito. Ang ibig sabihin ng Hiraya ay ang bunga ng mga pangarap. Ito ang pangarap ko para sa atin, Liway. Isang buhay na tayo ang magdidikta. Isang buhay na malaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nilang sila ay iisa, isang koponan, mag-asawa, ngunit ang sandali ng kanilang paghilom ay biglang nasira. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok si Senyora Imelda. Ang muka ay isang maskara ng pagkainip at awtoridad. "Tapos na ba ang drama?" tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Kung tapos na kayong mag-iyakan, maaari na ba nating pag-usapan ang negosyo?" Ang pagpasok ni Senyora Imelda ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at pumatay sa ningas ng kandila. Naramdaman ni Liwayway ang paninigas ng katawan ni amihan sa kanyang mga bisig. Ang init ng kanilang pagyayakapan ay biglang nanlamig, napalitan ng yelo. Humiwalay sila sa isa't isa, ngunit nanatiling magkahawak ang kanilang mga kamay, isang munting muog laban sa bagyong paparating. "Negosyo?" ulit ni amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Isang babala. "Wala kayong negosyo dito, senyora." Ngumisi si Imelda. Isang ngangising hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumakad ito palapit sa malaking mesa ni amihan at mayabang na inilapag ang isang mamahaling leather folder. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng pera," sabi nito, na para bang isang malaking pabor ang ginagawa. "Nandito ako para sa kapakanan ng anak ko." Bilang asawa ni Liwayway, nararapat lamang na mayroon siyang proteksyon. Isang posisyon sa board of directors at 50% ng shares ng kumpanya nakapangalan sa kanya. Para iyon sa seguridad niya. Napasinghap si Liwayway sa kapal ng mukha ng kanyang ina. Hindi ito proteksyon. Isa itong pagnanakaw na nakabalot sa pekeng pag-aalala. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang marahang pagpisil ni amihan sa kanyang kamay, isang senyales na ito na ang bahala. "Hindi," mariing sagot ni amihan. Ang isang salitang yon ay mas matibay pa kaysa sa pader na salamin ng kanyang opisina. Ang kumpanyang ito ay itinayo ko mula sa pawis at sakripisyo ko. Walang kahit sino, kahit papamilya, ang may karapatang angkinin ang hindi sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang paghanga sa mga mata ng mga empleyado sa labas na sumusulyap sa nangyayari. Nakita nila ang CEO na ipinaglalaban ang kanyang pinaghirapan. Isang pagmamalaki ang umusbong sa puso ni Liwayway. Ito ang tunay na amihan. Ito ang lalaking pinakasalan niya. Ngunit ang pagtanggi na yon ay ang mitsyang nagpasiklab
Sa tunay na galit ni Senyora Imelda, nawala ang kanyang pagkukunwari. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong kasamaan. Talaga? Sabi nito, ang boses ay puno ng lason. Sakripisyo? O baka naman, pandaraya? Naglakad ito palibot sa mesa na parang isang predator na kinukulong ang kanyang biktima. Alam mo, amihan, sa sobrang pagmamadali mong yumaman, baka may mga bagay kang nakaligtaan. Mga maliliit na detalye sa business registration mo. Halimbawa, isang maliit na butas sa batas na kung malalaman ng mga mamumuhunan mo, baka bigla silang magdalawang isip. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ano ang sinasabi ng kanyang ina? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni amihan. Ang panga ay naninigas. Simple lang. Ngumisi si Imelda. Sumunod ka sa gusto ko at mananatiling nakatago ang maliit na problemang ito. Pero kung magmamatigas ka, din huminto ito. At tiningnan si amihan mula ulo hanggang paa na may sukdulang paghamak. Tingnan natin kung gaano kabilis guguho ang kastilyong buhangin na ito na ipinagmamalaki mo. Iyon na, iyon. Ang banta. Ang ultimatum. Ang lason na matagal nang itinatago ng kanyang ina ay inilabas na. Handang sirain nito ang lahat ng pinaghirapan ni amihan para lang makuha ang gusto nito. Sa mismong sandaling iyon, nagiring ang telepono ni amihan na nasa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay nakakabingi sa gitna ng tensyon. Tila nag-aalangan, sinagot ito ni amihan. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang biyenan. Hello? Yes, this is he. Napanood ni Liwayway habang ang kulay ay unti-unting nawawala sa mukha ng kanyang asawa. Ang pagiging matatag nito kanina ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkasindak. Ano? Anong reklamo? Mula kanino? Sandali, pakiulit. Ibinaling ni amihan ang tingin kay Liwayway at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Ang pagkatalo, ang kawalan ng pag-asa. Nakatanggap na raw ng inquiry ang legal department. Sabi ni amihan, ang boses ay halos hindi marinig. Mula sa isang anonymous source tungkol sa posibleng irregularity sa ating business permits, ang mga investor nagsisimula ng magtanong. Binitiwan ni amihan ang telepono. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang silya, hindi na bilang isang CEO, kundi bilang isang lalaking pinagbagsakan ng mundo. Ang lahat ng kanyang lakas ay nawala. Ang hiraya, ang bunga ng kanyang mga pangarap ay nasa bingit ng pagkasira. At sa gitna ng pagkawasak na yon, nakatayo si Senyora Imelda, ang reyna sa chessboard. Isang ngiti ng ganap na tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nakuha niya ang gusto niya. Nasira niya ang lalaking kinasusuklaman niya. Napatingin si Liwayway sa dalawang tao sa kanyang harapan. Ang kanyang asawa, ang lalaking nagsakripisyo ng lahat, na ngayon ay wasak at talunan. At ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, na ngayon ay isang halimaw na may ngiti ng isang demonyo. Ang lason ay nasa dugo na, at ngayon, kailangan niyang pumili kung kaninong panig siya. Ang oras ay tila huminto sa loob ng opisinang salamin. Sa isang tabi ay si amihan, nakaupo, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, isang hari na nawalan ng kaharian. Sa kabila naman ay si Senyora Imelda, nakatayo ng may pagmamalaki, ang postura ng isang mananakop. At sa gitna, si Liwayway, na dinudurog ng bigat ng isang desisyong hindi niya akalaing kailangan niyang gawin. So amihan, ano na? Basag ni Imelda sa katahimikan. Tatanggapin mo na ba ang alok ko para mailigtas ang munti mong kumpanya? Hindi sumagot si amihan. Hindi na nito kailangan. Ang katahimikan nito ay isang malinaw na pagsuko. Ngunit sa sandaling iyon,
Isang bagay ang nagbago sa loob ni Liwayway. Ang takot na bumalot sa kanya sa buong buhay niya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malinaw at nag-aapoy na galit. Galit hindi lang para sa kanyang ina, kundi para na rin sa sarili niya. Sa kanyang kaduwagan, tumingin siya sa kanyang ina, hindi na bilang isang anak na humihingi ng aprobasyon, kundi bilang isang babaeng nakikita ang isang malaking kamalian na kailangang itama. Hindi, sabi ni Liwayway. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Isang lakas na ngayon lang niya natuklasan. Napalingon sa kanya si Imelda at Amihan, parehong gulat. Anong sabi mo? Tanong ni Imelda, hindi makapaniwala. Sabi ko, hindi. Ulit ni Liwayway, mas malakas ngayon. Hindi niya tatanggapin ang alok mo at hindi mo sisirain ang pinaghirapan niya. Tumawa si Imelda, isang tawang mapakla. At paano mo naman gagawin yon? Anong magagawa mo, Liwayway? Isa ka lang palamuti sa bahay ko. Ang mga salitang iyon na dati makakasakit sa kanya ay wala ng epekto ngayon. Marahil nga po, pero kahit ang isang palamuti ay may alaala. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Iniwan ang 2 taong naguguluhan. Hindi siya umuwi para sumuko. Umuwi siya para lumaban. Pagdating niya sa Casa Ilustre, hindi niya pinansin ang mga tanong ng mga katuwang. Dumiretso siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinapasok. Ang dating study room ng kanyang yumaong ama. Ang silid ay puno ng alikabok at amoy ng mga lumang libro. Ngunit para sa kanya, ito ay isang santuwaryo. Dito, ang alaala ng kanyang ama, isang mabuti at simpleng tao na taliwas sa kanyang ina, ay nananatiling buhay. Sinimulan niyang halongkatin ang mga lumang kahon, mga album ng litrato, mga dokumento. Hinahanap niya ang isang bagay na hindi niya tiyak kung ano. Isang piraso ng nakaraan na maaring maging susi sa kasalukuyan. At doon, sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang business papers, nakita niya ito. Isang maliit, kupas na litrato. Sa litrato, nakatayo ang isang batang-batang bersyon ng kanyang ama, nakaakbay sa isang lalaking kasing edad nito. Pareho silang nakangiti, mga ngiting puno ng pangarap ng kabataan. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay. Ricardo at Antonio, mga kasosyo sa pangarap hanggang sa huli. Ricardo, ang kanyang ama. At Antonio Tan, ang pangalan ng pinakamalaking mamumuhunan ni Amihan. Ang lalaking nakausap nito kahapon, isang kidlat ng pagkaunawa ang tumama kay Liwayway. Samantala, pabalik sa Silangan Tech Hub, isang emergency meeting ang ipinatawag. Ang balita tungkol sa legal issue ay mabilis na kumalat. Ang mga mamumuhunan ay nag-aalala. Ang mga empleyado ay natatakot. Si Amihan ay nakaupo sa dulo ng mesa, handa nang tanggapin ang kanyang pagkatalo. I understand your concerns, sabi niya sa mga kasosyo. I am willing to step down as CEO to protect the company. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Mr. Antonio Tan, ang pinakarespetadong miyembro ng board, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Liwayway. Ang lahat ay napatingin sa kanila. Si Senyora Imelda, na naroon din para saksihan ang kanyang tagumpay, ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Mr. Tan, anong... Simula ni Amihan. Ngumiti si Mr. Tan, isang nangiting malungkot. Patawad, Amihan. Kung ngayon lang ako magpapakilala ng maayos. Matagal na kitang inoobserbahan, nakita ko sa iyo ang anino ng matalik kong kaibigan. Inilabas ni Liwayway ang litrato at inilapag ito sa mesa. Ang tatay ko, si Ricardo. Tumingin si Mr. Tan kay Senyora Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala at hinanakit. Imelda, naaalala mo pa ba ako? Si Antonio, ang kasosyo ni Ricardo
na tinalikuran mo noong bumagsak ang una naming negosyo, ang lalaking tinawag mong isang pangarap na walang patutunguhan. Nanigas si Senyora Imelda. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay biglang bumangon para multuhin siya. Matagal na akong nananahimik. Pagpapatuloy ni Mr. Tatan, ang boses ay dumadagundong sa silid. Nangako ako kay Ricardo, bago siya mamatay, nababantayan ko si Liwayway. At nakita ko kung paano mo pinahirapan ang asawa niya. Kung paano mo inulit ang mga pagkakamaling ginawa mo noon. Ang pagkasuklam mo sa kabiguan, Imelda, ang siyang sumisira sa lahat ng nasa paligid mo. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ang legal issue na ito ay isang paninira lamang. Ako mismo ang nag-asikaso ng mga papeles ng Hiraya Tech. Malinis ito. At bilang angel investor at may-ari ng pinakamalaking share sa kumpanyang ito, sinisigurado ko sa inyong lahat, ang posisyon ni Amihan de Leon bilang CEO ay hindi matitinag. Isang katahimikan ang bumalot sa silid, na sinundan ng isang bulungan ng ginhawa at paghanga. Ang lahat ng kasinungalingan ni Imelda ay nabunyag. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Nakatayo siyang talunan, nakatingin sa multo ng kanyang nakaraan at sa resulta ng kanyang kasakiman. Ang kanyang kastilyo ay gumuho. Sa gitna ng lahat, tiningnan ni Mr. Tan si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang ama mo ay siguradong ipagmamalaki ang lalaking pinili mo at mas ipagmamalaki ka niya sa tapang na ipinakita mo ngayon. Pagkatapos, ibinaling niya ang tanong na babago sa lahat. At ikaw, Liwayway, ngayong alam mo na ang lahat, ano ang gagawin mo? Ang tanong ni Mr. Tan ay nakabitin sa hangin. Ngunit ang sagot ni Liwayway ay hindi namutawi sa kanyang mga labi. Ito ay makikita sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Amihan, hindi sa CEO ng Hiraya Tech, kundi sa asawa niyang nagtiis, nagsakripisyo, at nagmahal sa kabila ng lahat. Sa isang tingin na iyon, na puno ng pagsisisi, paghanga, at isang hindi matitinag na pagmamahal, nasagot na niya ang lahat. Si Senyora Imelda, na ngayoy sentro ng kahihiyan, ay hindi na nagsalita. Ang kanyang mga balikat na pilit itinitindig ay halatang nanghihina. Walang tumingin sa kanya ng may awa, tanging mga matang mapanghusga lamang, ang parehong mga tingin na matagal na niyang kinatatakutan. Walang salitang binitiwan, tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom. Ang dating mataginting na tunog ng kanyang mga takong ay ngayon tila walang bigat, walang kapangyarihan, nilamon ng malawak at tahimik na labi. Nang matapos ang pagpupulong at makaalis na ang lahat, naiwan sa loob ng boardroom sina Liwayway, Amihan, at Mr. Tan din. Tan, alam mo na ang gagawin mo, Hija, sabi ni Mr. Tan kay Liwayway. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Tumango lang si Liwayway. Ang puso ay determinado. Hindi na sila nag-usap pa ni Amihan. Hindi na kailangan. Nagkaintindihan na sila sa isang tingin. Sumakay si Liwayway sa kanyang kotse at nagmaneho pabalik sa Casa Ilustre sa huling pagkakataon. Ang mansyon na dati simbolo ng karangyaan ay ngayon isa na lamang malaking kulungan na gawa sa ginto. Pumasok siya sa loob at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pagiging kabilang dito. Umakyat siya sa silid ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang ayos nito ay gusot. Ang muka ay blanko. Ang lahat ng bakas ng pagiging palalo ay naglaho na. Para itong isang reyna na nawalan ng korona at kaharian. Ma, tawag ni Liwayway. Ang boses ay malumanay. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Iiwan mo na rin ako, di ba? Katulad ng ama mo. Katulad ni Antonio. Lahat kayo. Iniiwan ako.
Lumapit si Liwayway at umupo sa tabi nito. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa. Hinawakan niya ang kamay ng ina, isang kamay na dati bakal sa higpit, ngunit ngayon nanginginig at malamig. Mahal kita, ma. Habang buhay, ikaw ang magiging ina ko. Sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay taos puso. Pero mas mahal ko po ang asawa ko at mas mahal ko ang kapayapaan na kaming dalawa lang ang bubuo. Isang kapayapaan na hindi mabibili ng pera o ng pangalan. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad ko na po kayo sa lahat. Sana balang araw, mapatawad niyo rin po ang sarili niyo. Hinalikan niya ang ina sa noo, isang halik ng pamamaalam. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad patungo sa sarili niyang silid. Hindi niya inimpake ang lahat. Ang mga designer na damit, ang mga alahas, ang mga mamahaling bag. Lahat ay iniwan niya. Ang kinuha lang niya ay isang maliit na maleta na naglalaman ng mga simpleng damit at ang nag-iisang picture frame sa kanyang bedside table. Ang litrato nila ni Amihan nung kanilang kasal. Iyon lang ang mahalaga. Habang bumababa siya sa grand staircase, ang bawat hakbang ay isang paglaya. Ang mga pader ng Casa Ilustre ay tila humihinga. Pinapakawalan siya mula sa mga tanikala nito. Pagdating niya sa malaking pinto, hindi na siya lumingon pa. Sa labas, naghihintay si Amihan. Nakasandal ito sa isang simpleng kotse, hindi sa alinman sa mga mamahaling sasakyan nila. Nang makita siya nito, walang salitang namutawi. Ngumiti lang ito. Isang tunay na ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Naglakad si Liwayway palapit dito. Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay at sa simpleng pagdampi ng kanilang mga palad, naramdaman nila ang isang buong pag-uusap, isang pangako, isang panimula. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Pumasok siya sa loob at habang pinaaandar ni Amihan ang sasakyan palayo sa Villa Esmeralda, sa salamin ng side mirror, pinanood ni Liwayway ang pagliit ng mansyon hanggang sa ito'y tuluyan ng maglaho. Ang dinala sa kanya ni Amihan ay hindi isang bagong mansyon. Ito ay isang maliit, simpleng apartment sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Walang mga chandelier, walang marmol na sahig. Ngunit nang buksan nila ang pinto, ang sumalubong sa kanila ay ang sinag ng papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa loob. Ang lugar ay maliit, ngunit ito'y mainit at puno ng pag-asa. Puno ng kapayapaan. Kinagabihan, hindi sila natulog. Magkatabi silang nakaupo sa sahig, nakatanaw sa malaking bintana, naghihintay. May dala silang 2 tasa ng mainit na kape. At habang ang kadiliman ng gabi ay unti-unting nagbibigay daan sa mapusyaw na kulay ng umaga, nasaksihan nila ang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw. Ang mga unang sinag nito ay dahan-dahang gumapang sa kalangitan, pinapawi ang mga anino. Hinigpitan ni Amihan ang hawak sa kamay ni Liwayway. Lumingon ito sa kanya. Ang mukha ay naliligo sa ginintuang liwanag ng bagong umaga. Ito na ang Liwayway natin. Bulong nito. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang ating Liwayway, Liwayway ko. Ngumiti si Liwayway. Ang mga luha ng kaligayahan ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, narito na ang kanilang umaga. Narito na ang kanilang simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Amihan. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka o sa taas ng kanyang posisyon. Ito ay nasusukat sa bigat ng kanyang sakripisyo, sa lalim ng kanyang pagmamahal at sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Minsan, ang pinakamalaking kayamanan na maaari nating maangkin ay ang kapayapaan ng loob at ang pagmamahal ng isang taong nakikita ang ating tunay na halaga, kahit pa ang buong mundo ay bulag dito. Maraming salamat po
sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Naliwayway at Amihan. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong uri naman ng mga kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating upload? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig